Ang mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 12, verse 44 to 50. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumigaw si Jesus na ang wika, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi sa nagsugo sa akin. At ang aking nakikita sa akin ay nakakikita sa nagsugo sa akin. Ako ang liwanag na naparito sa daigdig, upang sino mang sumampalataya sa akin ay di manatili sa dilim. Ang sino mang makinig ng aking mga salita at di sumusunod dito ay hindi ko hahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang daigdig, kundi upang iligtas ito. Ang sumipayo sa akin at di tumatanggap ng aking mga salita ay may humahatol na. Ang salita na aking ipinahayag ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko, kundi ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos sa akin kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At nababatid ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabi ko ay binibigkas ko batay sa ipinasasabi sa akin ng Ama. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang araw sa inyo mga brothers and sisters. Bago po ako mag-share, mag-pray po muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, puspos ng pag-ibig at kagandang loob na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kayo lang po ang hari ng hari ng salibutan at nag-iisang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Mawa po kayo sa amin. Panginoon Jesus, salamat po kayo po ay nagkatawang tao, tiniis ang hirap at sakit para lang tubusin kami sa kamatayan at sa kasalanan at magkaroon ng buhay at pag-asa. Naway Panginoon Jesus, maghari po kayo sa aming buhay. Magtrono kayo sa aming buhay. Naway tulungan niyo po kami mabuhay sa inyong liwanag upang maging children of light. Panginoon Jesus, naway kayo lang po ay pararangalan at hindi po ako. Sa lahat po ng makakapanood ng video na ito, kayo lang po ang dadakilain, papupurihan, pararangalan. At naway ibubukal ko lang po ang aking mga bibig, tinig niyo po'y maririnig. At naway kayo lang po'y dadakilain, Panginoon Jesus, wala na pong iba. Panginoon Jesus, maraming salamat po sa araw-araw na blessing na ibinibigay niyo, sa walang sawang pagmamahal na pinagkakaroon niyo po sa amin, na pinapadama sa amin. Naway Panginoon Jesus, maraming salamat po. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon ng pagpapala sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga brothers and sisters, ang aking pong maisi-share ayon kay San Juan, chapter 12, verse 44 to 50, ay ang dapat po tayo maging humble. Bakit po? Kasi ang humble po ay daan patungo sa liwanag. Kasi kung isa po tayong humble, nandyan na yung malawak ng ating pag-uunawa. Kasi kung awayin man tayo ng ating kapwa, magiging mapagkumbaba tayo. Ayun po ang daan. Kasi pag naging humble po tayo, hindi natin magagawang dumaan sa dilim. Sabi sa ating banal na aklat na si Jesucristo ang liwanag. Kaya kung dadaan tayo sa liwanag, hindi tayo matatakot sa ating mga ginagawa. Kasi wala tayo dapat ikatakot dahil alam po natin na tama ang ating ginagawa. Kasi alam po natin ang tama at mali. Kung tama po ang ating ginagawa, dapat wala tayong ikatakot. Ayon sa aking babasahin, sabi sa babasahin natin, daan patungo sa liwanag, na kung sinasabi natin na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, pero hindi naman tayo dumadaan sa liwanag, dumadaan naman tayo sa dilim. Ano ibig sabihin yun? Nakipaglokohan lang po tayo sa ating Diyos. Kaya kung sinabi natin nakipag-isa tayo kay Kristo,
Dahil liwanag siya, dapat naglalakad tayo sa liwanag, hindi sa dilim. Kasi ang masasama ay sumasalakay sa dilim. Tulad ng magnanakaw po, sumasalakay sila sa dilim. Kasi ang mga kasalanan na nagnanakaw ay alam nila na hindi sila mahuhuli dahil tulog. Kaya patago, palihim. Kaya ayan po yung paglakad sa dilim, mga kasalanan na ginagawa. Lahat ng mga kasalanan na ginagawa, puro palihim na ginagawa, puro patago. Kaya ayun po yung tinatawag na dilim. Basahin po natin sa daan patungo sa liwanag. Ito ang daan patungo sa liwanag. Babasahin ko po ayon sa banal na salita. Kung sinasabi natin nagkakaisa tayo sa Kanya at lumalakad naman tayo sa dilim, nagsisinungaling tayo at di gumagawa ayon sa katotohanan. Datapwat kung sa liwanag tayo lumalakad, yayamang siya ang kaliwanagan. Tayo ay may pakikipag-isa sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Wala sa atin ang katotohanan. Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at makatarungan at patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin di tayo nagkakasala, inaari natin siyang sinungaling at wala sa atin ang Kanyang salita. Ayun po ang daan patungo sa liwanag. Ayan, kung magiging humble tayo, mas tapat tayo na sabihin natin sa ating Diyos na, Panginoon, ako po yung makasalanan, patawarin niyo po ako. Ayun ay kinalulugdan ng ating Diyos na si Jesucristo. Kasi dahil si Jesucristo ay pumarito hindi sa mga mabubuti, pumarito sa mga makasalanan. Kung tayo ay pag-humble, maluwag natin hingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos na tayo ay nagkasala, naway tayo ay patawarin. Pero kung tayo ay ma-pride, hindi natin sinasabi na ako naman ay nagsisimba, hindi naman ako nagkakasala. Ayun ang ayaw niya kasi dahil hindi tayo nagpapakumbaba, na hindi natin alam na kasalanan na pala ang ating mga nagagawa. Kaya dun sa binasa natin, diba, sa huli, kung sinasabi natin di tayo nagkakasala, inaari natin siyang sinungaling at wala sa atin ang Kanyang kasalanan. Ayun. Kaya binigyan ni Jesucristo na authority na ang Kanyang mga disipulo na doon tayo mag-confess, magkumpisal. Diba? Dahil wala nang mga disipulo, sa mga pare tayo magkukumpisal para mabigyan tayo ng kapatawaran. Paano ba mag-confess? Mag-sign of the cross muna tayo. Sabihin natin kung kailan tayo huli nag-confess. Tapos, sasabihin natin ang mga nagawa natin kasalanan. And then, sasabihin natin, lalong-lalo po ang itong kasalanan ko ay, tapos after nun, Father, ito po ang aking mga kasalanan. After nun, hintayin po natin si Father na kung ano sasabihin niya sa atin, magbibigay ng payo at ibibigay sa atin ang pataw na ating gagawin. Ayun po yung sasabihin niya na dasalin mo ito 5 beses ang Ama namin, Hail Mary, Glory be to the Father. Ayun, kung ilang beses natin dadasalin. At syempre, pag nagkumpesal na tayo, kailangan na natin talikdan ang ating mga kasalanan. Huwag na nating balikan. Ayun po. Mga brothers and sisters, dati po ay nasa dilim tayo. Noong unang panahon ay punong-puno ng mga kasalanan. Kung naalala niyo po, nagtampo ang ating Diyos. Dahil sobrang pagmamahal sa atin, binigay ang ating tagapagligtas na si Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya tinubos siya tayo sa kamatayan, sa kasalanan, at nagkaroon tayo ng buhay at pag-asa.
Ayun. Basahin po natin sa banal na salita. Dati nasa dilim kayo, ngayon nasa liwanag sa tulong ng Panginoon. Magsikilos kayo bilang mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay lahat ng uri ng kabutihan, kabanalan at katotohanan. Suriin ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon at huwag sumama sa mga di namumungang gawa ng dilim. Bagkus inyong ibunyag, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim ay nakahihiya kahit banggitin lamang. Subalit ang lahat ng ibinubunyag ay nahahayag sa liwanag. Lahat ng nahahayag ay kaliwanagan. Kaya't kasabihan, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon sa mga patay, at liliwanagin ka ni Kristo. Kaya sikapin ninyong mabuti na kumilos bilang mga marurunong at di bilang mga mangmang. Samantalahin ang panahon, sapagkat masasama ang mga araw. Dahil dito huwag kayong maging mangmang, at sa halip ay unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun mga brothers and sisters, sabi sa ating banal na aklat o banal na salita, ang ating Biblia, ay maging marunong tayo, huwag maging mangmang. Pero yung ating pagiging marunong, dapat ay kalooban ng Diyos. Hindi yung pagiging marunong, pagiging magulang sa ating kapwa, maging makasarili. Dapat ang ating pagiging marunong ay dapat kalooban po ng Diyos. Pagiging kapwa-tao, pagiging makatao. Ayun po ang dapat nating gawin ayon sa banal na salita. Ipagpatuloy po natin. Huwag kayong magpakalasing sa alak na siyang pinagmumula ng masamang pamumuhay. Sa halip ay magpakapuspos kayo sa Espiritu. Ayun mga brothers and sisters, hindi po sinasabi dito na masama ang uminom. Ang sinasabi po dito, huwag kayong magpakalasing sa alak na siyang pinagmumulan ng masasamang pamumuhay. Sa halip ay magpakapuspos kayo sa Espiritu. Huwag yung sobra, di ba nga sabi lahat, nakakasama ang sobra. Siguro mga 2 hanggang 3 o 5 na shot, okay na po yun. Kasi dito pinagmumulan ng kasalanan ang sobrang pagkalasing. Kasi dumadating sa punto, hindi alam ang kanilang ginagawa. Minsan, dahil sa bugso ng damdamin, gumagawa ng hindi ka nais-nais. Tulad ng mga broken-hearted, iinom, tapos bigla magwawala dahil sa sobrang sama ng loob. Hiniwalay ng asawa, iinom, magwawala. Doon pinagsisimula ng kasalanan at iba't iba pa. Kaya mas mabuti pa mga brothers and sisters na kung maaari, wag na lang tayo uminom. Pero kung hindi po kaya, siguro tama na po yung 3 or 5. Hindi ko po kayo pinagbabawalan, pero sinasabi po sa ating banal na salita na doon pinagmumula ang pagkakasala. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi na alam ang kanilang mga ginagawa. Ayun po. Pagpatuloy pa po natin. Mag-usapan kayo sa pamamagitan ng mga salmo, mga dalit at awiting pangkaluluwa. Mag-awitan kayo at ipagbunyi ang Panginoon ng buo ninyong puso at magpasalamat tuwina sa lahat ng bagay sa Diyos Ama sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, sinabi dito mag-usap tayo ayon sa salmo, ayon sa mga mabubuting salita. Ayun ang dapat natin pag-usapan. Hindi na po natin dapat pag-usapan ng ating mga kapwa na ganito, si Mare, si Kumpare, si Kapitbahay. Huwag na natin po silang pag-usapan kasi doon din po nagsisimula ang kasalanan ng paninirampuri o pakikipag-chismisan na hindi naman nakakatulong sa ating paglago, sa ating espiritu. Kaya mas maganda yung mga mabubuting gawain na pag-usapan natin na sa darating na araw, makakarating ba tayo sa langit, na pag-usapan natin na paano ba tayo mapatawad ng ating Diyos, yung mga 10 utos niya kung nagagawa ba natin. Ayun ang ating pag-usapan at iba pa.
para makatulong sa ating paglago sa ating espiritu. Dahil ang ating liwanag, ang ating Hesus Kristo. Sabi nga dito sa banal na aklat ng ating Biblia, muling nagsalita si Jesus sa kanila na sinabi, "Ako ang liwanag ng daigdig. Ang sumunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay." Pag naglalakad tayo sa liwanag, ayun ang ibig sabihin na gumagawa tayo ng mabuti. Kasi pag gumawa tayo ng mabuti, ayun po yung liwanag. Yung wala tayong kinakatakutan, wala tayong kaba sa ating mga ginagawa kasi tama ang ating ginagawa. Diba, na-experience na po ba natin na pag gumawa tayo ng kasalanan, nandyan po yung kaba, natatakot tayo, baka tayo ay mahuli, ayun po yung dilim. Kasi doon po sumasalakay ang mga masasamang gawa sa dilim. Ito po ang patotoo ni Hesus Kristo. Sumagot po si Hesus Kristo habang nag-uusap sila ni Tomas. Ito po, sa San Juan chapter 14 verse 6. Sumagot sa kanya si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ayun, pinatotoo niya na po. Ayun na po mga brothers and sisters. Okay, sana may natutunan po tayo sa banal na salita ang ating Biblia. Magpray na po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, puspos ng pag-ibig at kagandang loob ng mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Kayo lang po dadakila at papupurihan, pararangalan, aawitan, sasayawan, kakantahan, at ahali ng hari ng salibutan at ang isang kondera ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Maawa po kayo sa amin. Panginoon Jesus, naway kalooban niyo po'y masunod, hindi ang kalooban namin. Plano niyo po masunod sa aming buhay, at hindi ang plano namin sa aming buhay. Panginoon Jesus, kami po ay nagkakasala. Naway sana mapatawad niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Naway tulungan niyo po kami mabuhay sa inyong liwanag upang maging karapat-dapat po kami sa inyong kaharian sa kalangitan, maging ang aming mga mahal sa buhay at sa aming mga kapwa. Sa aming natutunan sa inyong mga banal na salita, naway ma-apply po namin sa aming mga sarili at sa aming mga kapwa. Naway maghari kayo sa aming buhay. Kailangan namin kayo, Panginoong Yesus, sa aming buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin at sa mga blessing at sa patuloy na pagmamahal niyo po sa amin. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon at pagpapala sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat po mga brothers and sisters sa pagsama sa ating pag-aaral sa banal na salita.